Okay, ngayon ay lutuin na natin itong tokwat baboy natin. Okay, dahil piyesta nga dito sa amin, nag-request si mister na gumawa ako ng tokwat baboy. So, ayan nga, pangpulutan daw nila yan. Yung maskara nga pala ng baboy, niluto ko na yan ahead of time. Nilaga ko na at hiniwa-hiwa para ready na. Kasi kung isasabay ko pa yan sa pagluluto, ay naku, aabutin talaga ako ng siyam-siyam. So, ang gagawin ko na lang dyan ay initin ko na lang yan mamaya kapag imimix ko na sa ibang sahog natin. Kaya kung gusto nyo rin ng hassle-free na pagluluto, advanced preparation is the key talaga. Next ko na inihanda dyan ay ang tokwa. Syempre, hinugasan ko muna yan ng mabuti bago ko yan hiniwa sa gitna. At after nun, diretso na siya sa pagprito. Kailangan golden brown at medyo crispy para mas masarap kainin. At alam nyo ba, hindi ko pa yan hinihiwa ng maliliit bago iprito ha. Mas okay kasi nabuo muna siya habang piniprito para hindi madaling madurog. Pagkatapos maprito, saka ko pa lang siya iwain sa maliliit na piraso. Perfect yun para sa tokwat baboy natin. Kasi ang kalalabasan nun ay toasted sa labas and then soft sa loob. Next ko namang inihanda dyan ang ating wet ingredients. Ito na papasok yung magbibigay ng lasa sa tokwat baboy natin. Nilagyan ko yan ng oyster sauce, calamansi juice, alternative na rin yan sa lemon juice, tapos toyo para sa alat. Syempre, hindi mawawala ang asukal para may konting tamis at paminta para may konting kick. Then mix lang tayo hanggang sa tuluyang matunaw yung asukal at mag-blend lang lahat ng lasa. So, dapat balanse, hindi masyadong maalat, hindi rin sobrang asim, sakto lang para pag hinalo na natin mamaya sa tokwa at baboy ay naku, siguradong mapapa-extra rice o extra pulutan. Yung maskara nga pala ng baboy, na init ko na dyan, kaya yan, ready na siya. Inihalo ko na lang kasama ang tokwa, sibuyas at sili. Sa sili naman, dalawang klase talaga ang gamit ko dyan. May siling labuyo, 3 peraso lang muna para may konting anghang. Hindi masyadong overpowering. Tapos nilagyan ko rin ng 5 perasong siling panigang para may dagdag lasa at aroma. Sa malaking container ko na nga yan, minix para hindi ako mahirapan mamaya kapag pinagsama-sama ko na lahat ng ingredients. Mas madaling ihalo, mas pantay ang lasa at siguradong kakapit yung sauce sa bawat piraso ng tokwa at baboy. Uli ko na nga inihalo dyan yung kaninang inihanda kong wet ingredients. Tapos mix lang ulit tayo hanggang sa maging well combined na lahat. Syempre, tinikman ko na nga yan. Importante yung pagtikim na yan dahil dun mo malalaman kung ano ang kulang. At dun ko nga na-discover na kulang pa sa anghang kaya nagdagdag pa ako ng siling labuyo at siling panigang para may masipa. Walang humpay na halo-halo ang ginawa natin para talagang masigurado na bawat piraso ng tokwa at baboy ay nababalutan ng masarap nating timpla. Yung tipong hindi lang basta halo, kundi talagang kinakapitan ng sauce bawat sulo, kaya bawat subo, lasang-lasa mo lahat ng palasa na ginawa natin. At dito mo masasabi na sulit ang pagod kasi kita mo pa lang ulam na at pulutan na talagang mapapa-extra ka. Ayan nga, sa tingin ko ay konting halo na lang ang kailangan kong gawin dito at talagang ma-perfect ko na itong pagpapakapit ng mga panlasang ito. At ayan na nga, finally, natapos na natin itong tokwat baboy natin.